office. And of course, before we begin, allow me to introduce to you ang aton nga panel today who will help us with some of the questions that you might be asking later on. So, of course, the SEC Iloilo Extension Office is headed by our Director 2, Attorney Maria Cristina Montelibano, attorney. And then, good morning to everybody. Thank you for coming. Morning. and also we have with us our Securities Counsel 2, Attorney Josefa Maria Castro Alfabetos. Hello, good morning. Morning. Together with us is our Securities Counsel 1, Attorney Joel Denaming. May magas naman. And of course, our Security Specialist 1, Ms. Lucille Therese S. Pareño. Morning. Together with us, si Sir JP Gandong ang amon nga accountant man, Security Specialist 3. He's the one taking the photos as of the moment. So, may mga concerns he may also assist us later on. And outside, of course, assisting us with the registration, Mr. Rogie Balasoto. And I am the Information Officer of the Iloilo Extension Office, Lola Tingson. So, siguro kita-nay naman kita sa iban ng mga events and iban pagid ng mga activities ni SEC. And we look forward pagid sa mga future activities with all of you. So, to acknowledge everybody who's with us, allow me to briefly acknowledge our attendees. So, ang aton very early bird today, tungan kami, no? Actually una pa si Sir sa pag-abot, from Veritas Online, Sir Rene Millares. Sir, thank you again. And also, from DYRP Live Radio Iloilo, Sir Kenjo Terco. Sir, thank you. Together with him, the same, from DYRP Live Radio, si Ma'am Hazel Gonzaga and si Sir Von Aaron Soldivilla. Thank you for being with us. And of course, Philippine News Agency, we have Ma'am Perla Lina. Ma'am, thank you. And Ma'am Christine Donasco from iChannel. Ma'am Tina, thank you. We also have Sir Jansen Crisostomo from XFM Iloilo. Sir Jans, thank you. Sir Christian Hagorin from GMA Radio. Sir, thank you again. And also, we have from DIA6, Ma'am Elisha Delipe. Ma'am, thank you so much Git, for assisting us. And also, we have from Home Radio Iloilo, Sir Richard Berviso. Thank you, sir. Very so. Sorry. Berbuso. Thank you, sir. And Sir RJ Suryaga Castor from Daily Guardian. Sir RJ, thank you. And Radio Pilipinas Iloilo, Sir Janelle. Thank you, Kid Maklay, for joining us. And from Bombo Radio Iloilo, Sir Sandy Brian Baloco. Sir, thank you, sir. So, thank you, everybody. Hopefully, we have more coming in today. Si Ma'am Marina is also with us. Ma'am, thank you again. And of course, for the agenda or overview, we provided you with the flow of or the updates man in your kit. But allow me to just go over. So, ang first na itong update, SEC Iloilo has now transferred. Now we are here in Festive Walk Mall Annex, Mega World Boulevard, Iloilo Business Park. So, if you are familiar kung diyan located si Metro Pacific, anak lang kami dira sa third floor with Metro Pacific. So, basi mag-visit ka mo or may mga inupamangkot ka mo with regards to SEC, dito na kami located sa third floor sa Festive Walk Mall. And currently, our landline numbers are not working due to our recent transfers. Ang April 27 lang kami nag-transfer. So, some of our numbers are hindi siya na makontak landline number. So we only use our mobile numbers or number, isa lang siya ka number because temporarily unavailable ang amon nga landline. So just in case some of your viewers, listeners, or readers might be wondering, SEC is now located here in Festive Walk Mall. And of course, to start, no, aton nga updating sa aton nga mga media partners, balaan na naton nga si SEC corporate regulator gid siya sang aton nga mga stock and non-stock corporations. And currently, aside from the registration nga gin online na naton,
We also have other updates on the digital services of the Commission. So first ina is we have the e-amend. So kung may mga changes sa aton nga bylaws or sa aton nga ginatawag nga articles of incorporation for stock or non-stock corporations, then the process na ginatawag natin sina is the e-amend process. And now we are accepting online submission of the amendment application via the eamend.sec.gov.ph. And the Securities and Exchange Commission is now streamlining the amendment process for the articles of incorporations and bylaws as mentioned, because nga this will help ang aton ng mga malayo ng mga corporation. So just to let everybody know, we have a Bacolod Extension Office. So ang amon nga jurisdiction sa SEC only covers Panay Island and Guimaras Island, because Bacolod Extension Office covers the Negros Island na git nga Occidental, Oriental. So that is why nga basi may mga concerns ang iba nga mga corporations ang ginahandle ni SEC Iloilo Extension Office, specifically for Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras. And that's it for our jurisdiction. So for the amendment, we also accept from those particular provinces. And then, this is the e-amend corporate regulator issued Memorandum Circular number 3 series of 2026, expanding the number of transactions that may undergo simple processing under the electronic application for modification of entity data. Ang nanimilin sa e-amend. But basi may gusto i-expound for this particular ang aton nga mga processor. So just to let you know, Attorney Joey, Attorney Josefa, and Attorney Joel, sila ni ang nag-process ang e-amend sa office. So kung may mga changes sa articles and bylaws sa office, sila ni ang usually nag-process din. Attorney, kasi may mga gusto kang itugang? Yes, thank you, Jola. So, good morning to our media partners. For those of you who are not familiar kung ano ni siyang i-amend or the purpose of why people amend their articles and bylaws sa SEC, usually they would amend things like their corporate name, no? They would add trade names, things like that. They would amend their primary purpose, secondary purpose, principal office address, no? Kung naghalin ang negosyo, they have to amend their principal office. So all of those things, all amendments are now done through the e-amend portal. And some of the reasons also why people amend is because they are required by other agencies like BIR, or they are flagged by the Business Permit and Licensing Office ng ating city. So ang amendment is really one of the services, key services sa SEC Iloilo Extension Office, and we receive quite a number of applications on a daily basis. So just to inform, okay, there are also some people who still submit manually, who try to submit manually sa amon. This is to inform everyone that it's now all done through the e-amend portal. Good morning, everyone. Just to add to what Attorney Joey said, so any amendments, for example, name, i-change mo kitang totally ang name. So, mayara kami categories or duwa categories, simple and regular. So, mga corporate name, address, and fiscal year, and date of annual meeting, under na siya sa simple nga processing. Ang kinalain lang ni sa regular, because ang simple processing, kung ikaw applicant, ang applicant mismo ma-generate sang amendment form niya, mayara na that from into. For example, ang name mo sa muna is ABC Corporation, then sa two mo, example, XYZ Corporation. Tapos, along with that amendment form, dira na da ang director certificate, tanan nga directors or majority, dapat may majority nga mapirma, and secretary certificate. Tapos, after amendment form, either masubmit ka na sang imo nga monitoring clearance kung kaagi ka na pa-amend before, or affidavit of undertaking na mapamonitor ka. Kung first time mo, affidavit of undertaking. Now, ang sa simple, immediately pag-apply mo, ikaw na ma-generate sang amon nga PAF or payment assessment form nga pwede ka nakabayad na yun.
which is kung simple nga mga payments ang processing is 1,060, no? 1,060. Ikaw ma-generate. Ang kinalain naman sa regular, medyo technical ng regular. Mga new bylaws, mga increase of capital, kung 5 or more than 5 ang provisions. Let's say mapamend ka annual meeting, fiscal year, corporate name, address, primary purpose, secondary purpose, so damo siya. So ma-fall siya sa regular. So matabo sila, hindi siya automatically makabayad. I-process ana isang processor or i-screen until such time na kung okay na tanan, na mo palang pag-send sa payments sa ila. So mo na siya may simple, may regular fund. Pero both of these, after na siya, ma-send sila sa ila amendment na articles or bylaws. May check mo na. So, amo itong duwa ka kategory. So, probably pa may mga questions, feel free na to ask. For more information on amendments, just visit our website and check Memorandum Circular Number 3, Series of 2026. Kaya dira naka-outline what transactions are under the simple amendment and what transactions are under the regular amendment. Thank you, Attorney Joey, and thank you, Attorney Joel. So, just to everybody ng amendment, as what they have mentioned, to recap, kung may mga changes, this is for all existing na korporasyon, registered ka na gid na corporation. And kung may gusto ikaw islan sa imong articles or bylaws, then you go through the e-amend process. And this is now done online to make the lives of everybody easier because nga especially no sa mga malayo naton nga partners or mga applicants, some of them might be coming from Antique pa, some of them might be coming from Aklan. So very far, and SEC is just one office. Unlike Balangkay DTI, di ba may ara sila yan ng mga negosyo centers. So kami very few lang kami sa office. Actually, though 14 pa lang kami ka-permanent employees, dira. So bilog na nga region ang gina-cater ni SEC Iloilo, and we only have one office. That's the one here temporarily transferred sa Mega World while our office is being renovated. So next, ang e-watch. So ang e-watch, this is for the monitoring of. This is also related sa e-amend because before you can request for the details of your corporation nga islan ninyo tong inyong ngalan, islan ninyo inyong purpose, islan ninyong iba pa nga detalye nga allowed for amendments, then you have to request for monitoring. Ang monitoring nga ni siguro kinahanglan ni siya because nga gusto naton mabalaan kung good standing ang ini nga corporation. Kag mabalaan naton kung naka-comply siya sa iya nga mga reports. So it's now done online, i-watch pagid ang request sa aton nga monitoring application. So again, this is mainly because SEC wanted to have a faster processing time and to have it more efficient to assist our applicants and centralize siya, streamlined na platform for monitoring clearance request. Enhanced as well ang security because ang tanan nga nag-apply sini required nga maghatag some very specific details because later on we will also expound on that nga ang kinahanglan siya nga enhance ang security namon because nga some might be posing as an individual pero hindi gali sila tutuod na tao. Isa da sa gina-require naton isang ilang nga TIN because you only have one TIN in your lifetime. So that is why nga required siya para mabalaan na tuod siya nga tao for the enhanced security through our credentialing access. Basi may gusto itugang si Ms. Cecile, kay siya naman niya ang in-charge sa amon nga monitoring process. So, paano bala ina Ms. Ichi? Hello, good morning everyone. So, sa ato nga e-watch stands for Electronic Workbench and Analytics Technical Computing Hub, so e-watch. So, sa e-watch, nila na request for monitoring of corporations. As mentioned by Attorney Joel, saan ang nag-request monitoring ang isang corporation? So it's either ma-file siya amendment na i-discuss nila or saan nag-amend sila instead of requesting for monitoring, nag-upload sila sa ila undertaking na once na-upload ila monitoring,
they will immediately request for monitoring. So ano na ang ina-check natin sa monitoring? Once nagpa-register ang corporation sa Securities and Exchange Commission, annually, they are required to submit the General Information Sheet or ang gina-refer natin nga GIS or ang ilang annual or audited financial statements or ang gina-refer natin nga AFS. So, the request nila i-watch para i-check nila kung ano din-mention na nila kanina earlier kung good standing. So kung may mga pending penalties sila, they are required to settle para mabalik ang pagiging good standing nila with the SEC. So, ang mga ginaamon nga remind always sa corporations nga annually require sila magsabit sa ila financial statements kag ang ila nga GIS. So, well, ari na po sa topic, ako pala dili ang sa monitoring abi namon. Ang sa financial statements namon, ang bag-o update amo na ang Memorandum Circular number 4 series of 2026. So ano na siya ang Memorandum Circular number 4 series of 2026? Amo na siya ang updating or ang pag-increase sa audit threshold sa mga corporations. Kay before, ang aton nga threshold 600,000 or more na total assets or total liabilities, automatically na gina-require sila for audited financial statements. So, ang initial existing threshold no longer reflects the current economic conditions nor the present day definition of micro enterprises under the Philippine law. So, in-increase nila ang threshold to more than 3 million pa gina-require sila nga maging audited financial statement. So, 3 million below na total assets or total liabilities, the corporation has the option kung ipa-audit niya iya ang financial statements or ang ato na nga simple nga financial statements. So, ano ang kinadain niya ni sa before nga unaudited financial statements? So, sa Memo Circular number 4, since in-increase ang threshold, in addition sa inyong balance sheet kag income statement, may additional na attachment ang Statement of Management's Responsibility signed by the Chairman of the Board, the President, and the Treasurer. Notarized na siya. For one person corporation, ang sa OPC naman niya, kaya ang previous ko nga na-mention for regular stock and non-stock corporations. So sa OPC, may araman siya sa iya nga own nga Statement of Management's Responsibility signed by the President and the Treasurer. So ang ilang SMR, notarized siya. In addition, yung ilang balance sheet kay income statement, certified correct by the Treasurer and noted by the President. So, i-recap ko lang sa Memo 4, in-increase ang threshold na total assets or total liabilities 3 million below, pwede siya nga unaudited financial statements. Ang addition na sa ating balance sheet kay income statement nga certified correct by the Treasurer, noted by the President, ang attachments ng SMR nga signed by the 3 officers na kanina nga mention ko sa regular na stock and non-stock, and then President and Treasurer for the one-person corporation. Tapos notarized ang SMR. Tapos sa GIS or ang General Information Sheet natin, may alaman niya update ang Memorandum Circular number may latest na version. Ang 2026 na version nga gindula nila ang beneficial ownership declaration page kay include na nila sa hardware na system. Ang malaki na support 2020 version and the 2026 na version sa GIS na. So, ang na ang mga latest na update sa FS sa GIS. Thank you, Ms. Pichi. So, to recap again what she said, ang aton nga financial statement, no, to keep it simple, 3 million and above, audited siya. 3 million below 3 million gali is unaudited nga financial statement. So, maski pahapos siya because ang una, 600,000 and above, audited na siya dapat. While subong, ginubra ni SEC nga 3 million above
audited na siya. Nung, sorry, more than More than 3 million, correct, sorry. More than 3 million. 3 million and 1 peso, hambal ni attorney. So, audited na siya. So, kung mag-ubra ka mo sa financial statement, if kamo man ang ano sa inyong mga corporation, because some of you might also be affiliated sa mga, basi may inyo ka mga association or inyo man corporation itself, no, member ka mo dira. So, hindi nyo magpasubrahon 3 million para hindi siya audited. Also, ang gimension ni Ms. Pichi kanina, no? So, ang e-watch, monitoring naton, kung gusto niyo magkuha, usually mga non-stock non-profit, gusto nila magkuha sa good standing kay mangayo sila sa government sang grants. Or may ara na man grants, be for example, mga DAR, or mga ano naton, mga DA naton, or mga DSWD, usually may ara na sila ng mga grants from the government. So, usually, gina-require sa government nga SEC registered ang mga non-profit organizations. And isa sa mga ginapangayo nila is usually the good standing. So, may ginahatag na nga isa ka certificate si SEC na good standing ka mo, pwede ka mo makakuha sa grant, registered ka mo gyapon, nag-comply ka mo with all the requirements or the annual requirements of the corporation, hatagan ka mo sina after sang monitoring process through the e-watch. And also, another scenario nga nag-request ang aton yung mga businessmen or mga negosyo for monitoring clearance is, for example, if they want to apply for a loan with the bank will usually ask for a certificate of good standing na updated. So in order to get that certificate, they need to undergo the monitoring process. And again, to recap, this is now done. Ang request of monitoring is done through e-watch. May additional dito sa ako nga kaya nga ako hindi na mention din na ang inyong reportorial submission. I forgot to mention the deadline of submission. So for the general information sheet, the deadline is within 30 days from the date of the actual annual meeting. Diin siya ginasubmit sa electronic filing and submission tool or sa eFast. All reportorial submissions are done na di siya online through eFast. And for the financial statements, the deadline is within 120 days from the fiscal year end. So for those corporations nga ang ilang fiscal year end ends on December 31, in view sa pag-extend sa Bureau of Internal Revenue or ang BIR, nag-extend ba ng SEC sa 2025 financial statements nga submission until June 15, 2026. So nag-extend siya. Thank you, Ms. Pichi. So, please take note nga until June 15, 2026, that will be the deadline for the submission of the financial statement natin. This is for corporations nga may fiscal year nga January 1 to December 31 ang ga-end. But for those mga usually mga schools, no, hindi sila be every December 31 ang ending sang ilang nga fiscal year. So that is why ang habal ni Ms. Pichi kagina nga 120 days dira na siya naga-apply. So ang ilang deadline is 120 days after na sang ilang fiscal year end. Whatever that date is, that can be found sa ilaman nga bylaws kung saan una siya. Okay? And we'll move on sa aton nga online lending application platforms and also enforcement updates in addressing investment scams and online lending complaints. So, kung may mga online lending applications kita, nag-issue man si SEC sang advisory, usually makita na siya naton sa aton official page, sa aton nga websites, and this is also being sent nationwide. No? Kung may mga advisories kita, immediately after the investigation, matapos ang investigation, may mga specific findings na kita, then the SEC provides a warning regarding mga specific entities. Damo na siya subong, especially sa mga lending. So, ang kami sa Extension Office, sa UE Extension Office, are now granted with the power to issue our advisory as well in coordination sa amon nga enforcement man dito nga office, sa amon head office. So, Attorney Joel, basi may gusto ikaw idugang for the
online lending and also sa mga advisories natin. Just to inform everyone, may arakid kaming specific personnel, si Ma'am Samantha Drilon. Siya nasa financing and lending. And together with our investigator, pag ako, kami ni Angga check kung sino o wala ang mga complaint regarding sa mga online lending apps. Ako yung pinaka-topic, yun na siya. Okay, 2 days na ni in a row, may kakato sa office. Reklamo, pinaharas sila. So for everyone's information, ang govern na law dira is ang FCPA or Republic Act 11765 or the Financial Products and Services Consumer Protection Act. Ang pinaka-relevant dira na is kung nag-conduct ka sa or nag-transact ka online, for example, ABC Corporation na lending, tapos nagbayad ka sa imong obligation. Sometimes, ang ginobra nila, the day or due date na sang imong ginaharas ka, ginatextan ka, pati ang mga references na ginbutang mo, gina-message, ginahabuyan ko ng granada balay mo, pati yung parents mo, mga muna, para ma-compel ka to pay. Now, that is a violation. Because this lending and financing, no, especially kung operate sila sa online platform, kilanlan, number 1, registered sila sa SEC, kilanlan, may certificate of authority sila, na mag-operate sila, and number 3, kilanlan, ara sila sa list, na ara sila sa online platform or online lending app. So hindi siya automatic, no? Si EBC ito, nag-register lang sa SEC, tapos nag-operate siya online. May duwa pa siya na requirement. Now, problema ang mga kabiktima, ga-fall sila victim sa mga unregistered. Kina-click nila, kaya hindi nila money. Tapos dito sila kina-haras until nagkakato sila sa amon, himuon. So, meron kami procedure for complaints na namin. Gina-receive namon, kay ang amon is kung within our jurisdiction, for example, XYZ, go-operate, hindi sila sa Iloilo, pwede sila na namon ma-show cause order, CCTCs, pero kung online, ina-refer namon sa iMessage sa amon head office. Okay, basically, sila na malantaw kung number 1 registered, kung may certificate of authority, kag kung list among sila sa online platforms. Now, amo na siyang ginobra namon and actually, fall na siya not just sa FCPA nga violation, nga mention kung abusive collection, harassment. May cybercrime siya element. So, coordinate kami sa PNP RACO, sa NBI. So, hindi nila mo na kaya lang naman. Kay, kung nagtaon mong function, sa SEC, kami mo? RRS kami, registrar, entry point mo, register ka, regulator, kami kasat sa mga regulation, and supervisor. So, para sa pag-supervisor naman is, investor protection. But limited kami, for example, may mga cybercrime, hasta lang din kami sa lending. What if may isa ka case daan, kagapon, nag-loan siya, nagbayad siya, keyboard siya, nag-automatic loan siya, without his consent. So that is actually cybercrime. Kaya wala na consent mo. Kaya siguro, ang ginobra sa mga lending apps nila, ginagamay nila ang terms of acceptance ng conditions. No. Wala ka ba nga dito, galing nga automatic loan ka. So, partly may salakan si debt or may salakan. Kag salakin yan, kaya ginagamay nila. Anyway, gina-coordinate man na namon actually sa BSP, kay mayara kami ginatawag nga IWAS or ginatawag naman nga Interagency Watch Against Scams. So, part of that, NBI, PNP RACO, BSP, DICT, kag NTC. Kaya iba, di ba? Anonymous na text. So, ginapablock na naman. So, may coordination kami. So, walang recent updates. Kay puro man lang karon may pagig ko about sa mga investment scams. May mga question ko pero sa punta na kay ang topic na sa punta pa. Pero ini online lending, no, dapat ang mga tao, may ko ganing sulat diyo. Ang iwas pala. Kumiyara kami slogan. Naging prepare ko din. Ang iwas ko, no, di ba, Interagency Watch Against Scam.
maging wais, duga play of words sila. Iwas mo maging wais para hindi sawi. Nice, Diba? sir. Iwas Very good. para wala wasi. So, be vigilant kung ikaw ga utang ni, check mo gid registered sa site hindi. Kung duda ka, kadto sa office. Pamangkot mong registered. Kay once nakaklik ka na da, bound ka. Kay may meeting of the minds na nag-agree. So far ano. Also to add, another way pag ikaw na-check kung registered with SEC, download our SEC Check app lang, compatible with iOS and Android. Again, it's SEC Check app. You can input the name of any corporation and the lending financing company to check kung registered with SEC and ma-appear man na direct by certificate siya. No? CA siya. And ang isa pa din na binubras ang commission is to mention Ma'am Jola, is we post advisories. So kung makita nyo sa among website, makato ka mo sa advisories, damo mo na list of online lending apps na hindi registered with SEC or wala sila among the list na na naka-register. Accessible as boxer, pwede Yes. na Hindi mo na siya ma-check sa advisory. Sa dalaw na siya ma-part sa website na sec.gov.ph. Usually, ano nga income bracket ang very vulnerable nga mag sini nga scam nga ma-fall prey sa mo nga lending. Mga mga middle class parang kay iban sa ila na may mga emergency. Iban gani na wala emergency. Ang scatter. Hindi sir, pamilya ni sir sa kamo na Pero wala ko sir sa SEC. May data kita, sir. If ano ka na mo na-receive yung ang mga yari ko, concerns. ang wala na mo lang na profile, ang wala na mo gina-check sa mga income bracket wala. Pero last year, January to December 2025, ang collection harassment namon, ang recorded lang din nga nagkato sa Iloilo is 11. Pero subong sang January to June pa lang 2026 may 8 na. So though aware ng public na pwede sila ka-report sa SEC, pwede sila ang mapagin niya may isa ko nga daw i-share lang kay na kung mag-report ka, i-prove mo nga ang online lending app to, amo itong harassing mo, tama? Galing problema, Hindi mo number ma-trace. lang. Number lang. Amo na galing yung advice mo itong last nga tao nga nagkadto, pretend ka nga mo nabi ma-reglo ka, pero paluato no siya, i-record mo nga affiliated siya sa amo ni nga lending app. Kay anonymous, kagatawag lang, ang inobran nila daw recorded na palang tawag nga ginabuyayaw ka, ginano ka. Kaya meron kami sa ka-case, nag-report siya, nagwa na ang ruling. Ang bala sa ruling, sa amon nga Finland, ang financial lending na siya amon, specialized na sa mga amon eh. Nag-rule siya nga wala mo na prove na ang gaharasin mo, si Ola nga amon eh. So na-dismiss ang case. So gina-advise na naman magkadto, i-gather mong evidence. Kaya everything, hindi mo maaligar mo. Maaligar mo siya, pero kailangan may proof ka. Ang proof mo, nga si number mo ni, i-chaton mo si mo ni, din ka connected, para kung magluwad siya, tiyari no, may proof ka na nga, si online lending siya, ang gaharas. Pero so far sa Iloilo, may ara na bala sang formal, nag-file sang formal complaint and may ara na bala nga decision. Yes, amo ni siyang gina-mention ko bago lang. Hindi na-refer na naman sa main office. Ang online lending, ang muna sila sir, for example, gantaw ka sa mga kay drama. No, may got here. May nag-appear, ang muna sila. Hindi ka prolific. Sa malamo sa ila. So, Mga tala. ano na sila, hindi na sila, hindi na sila mga scam or what? Kaya mo to para ma-determine mo, mayroon ka dapat precaution or may vigilance ka, may check mo kung registered. Tanan na bigla sir, hindi nagabutang man nga sa secret. Lagi mo nila So, kapugal gid nga secret. ipakita ko sa tao sa akon, sa pag-click ka sa app ni, may logo kasi. Pero may advisory na kami na, nga hindi nyo pwede magamit ang logo kasi, ibutang nyo dahil ang registration number. Para So, ang tanan nga nagapang-harass na attorney, automatically hindi na sila SEC registered. Ang may ara na SEC registered. May kami, nag-gather kami. Galing may mga third party collector sila. Amo na yung mga tiga-ulo.
ginagawa sila para nagpapangharas. mangharas. Mm. Kung ma-prove ng third party nga connected sa OLA, may violation sa FCPA kung abusive collection practice. Si OLA, na-registered sa SEC. Attorney, correct me if I'm wrong, pag hindi ko, ang SEC registration just legitimizes the company exists legally, but it doesn't mean nga wala sila nag-engage sa illegal activities. Oh, pwede niya registered ka pero illegal ang imo ano. Yeah. Oh. Amo to ganing may tatlo siya ka way mo, registration, certificate of authority, kag among the list sa online. Yan, ano ka na nakapa-register. Kaya ito, according kay Ma'am Sam, may moratorium na sila na dapat may inusabit ka na para part ka. Attorney, anong pwede himuon sa mga ginapangharas na luwas sabi sa pagkadto sa inyo mareklamo online or magkadto sa inyong opisina? The best thing that pwede nila mahimo. So, number one, ginambal namon, do hindi mo pag anong imo obligation, hindi mo paglikawan. Kay kuya na, kung ilikawan mo yung obligation, gabay ka man. So, i-settle mo yung obligation as soon as possible. Kung ginharas ka, so meron kami na way nga gina-refer naman kung number ang mo nilay, gina-refer naman sa NTC. So that ang NTC kan block. Galing ang problema kung i-block mo na, paano ka to ka-engage to prove that person is actually connected with the online. So meron siya work around na da. Siguro kung makuha mo ng evidence mo, pwede mo na pa-block. Galing ang problema, thousands or hundreds ng ilang same na ginano. Do matchag na mo na, duda na mo eh. Do gina ready ang mga cellphone nga may mga damo-damo nga SIM cards nga mag-blast sa ako nga number. Ay more than 10 ang kaka-receive nila nga tawag, text. So hindi advisable nga i-block mo siya dayon. Kung i-block mo siya, may use naman sa another number. So, Would it's like wise siguro nga gather ka Would like evidence to prove na connected siya before mo siya i-block. I-block mo siya or ipa-block mo siya sa NTC. Ito ni Joel, siyempre ang nag-utang sa online or pinanglanan nila. Yes. Now, why are they allowed, ina-allow ni sa social media kagwa online ang ila if they are not legitimate? Oh. Amo mo na gani nga it's a big scope, no? That's why ka-coordinate kami sa DICT, sa CICC nga, sa lang enforcement, na cybersecurity na nimo nga na-allow sila sa Play Store, sa App Store, na-regulate. Kaya actually, ang Play Store, App Store, do private man na sila yung na ina-allow nila, siguro, overall sa government, maihambalan ang amuling App Store ang maging strict sila sa pagpa-allow sa mga apps. Doon mo nang ginapanundon naman, i-propose naman bala. Kay, as for now, damo rampat, meaning, hindi well-regulated ang App Store. No? Na business, correct ma'am. To add especially ang sa Facebook, ma'am, iyan na that's their contract with Meta. So sa Meta, you just have to pay. Pwede ka na maging business profile, pwede ka na ka-advertise. So ang ating na government has no way of regulating that. It's between them and Meta directly. So nag-coordinate kami with DICT kung paano talaga address ng gap kay direct to Meta na iyak earnings nila sa Meta. Yes. Which is bawal na siya. Kaya ang problema, dahil ito lang terms of condition, naging click, naging allow mo siya. So dapat example no, kung may mga apps na kung sino man ma-regulate ng DICT man or sino man nga i-make sure nga grabe ang disclosure agreement na bala, nga kung anong terms. Kaya rin may i-share lang ko. Nag-agree siya sa advertisement na 3 months to pay ng abone. Let's say 10,000, 3 months to pay. Karon nagyatag lang siya, pag-click niya, 3,000, payable in 7 days. Amo na nilatawag naman nga forced microloan. Para mahigot ka, habi mo 3 months, ay gali pag-click mo to 7 days. So kaluluoy siya mga 50 pa lang kinabuyayaw na siya. Tapos, pagbayad niya na sa ika-6 day, before due date, nag-automatic loan. Amo naman ang another scam. So, ang ginanamin ko na dire, ang mga scammer or mga probably ni sila mga foreigner. O ito muna.
nga ano, nga gina-design nila nga ma-circumvent nila pala ang mga nga mag-consent ka. Abi mo man so may fraud na. Yeah, may treachery. Misrepresentation. Iba na tag 2,000 lang pero gasaka tag 200,000 ang ilang utang. Kay If ever, oo. If ever magamo na attorney no, halimbawa ako nag-utang ko tapos wala ko siya nabaydan on time based ako na naman ang nagrehan namon. And then permi nagapanawag, nag-call, nagasinabad sa akon. What if nag-deactivate ko social media, again pang block ko sila tanan. May anong salabton ko halimbawa? Ang obligation mo dapat, ano ang amo pa ng may gray area na dapat hindi sila magpalapaw sa interest eh. O, so mo pa nang gina-workout, actually may araw na kami, pero para lang sa mga financial lending na hindi online. Hindi online. Oo. Ang miyara na duwa ka, pwede, to be practical, habalan nga hindi mabayad, mabayad. Ang amon stand is kailangan mo mabayad. Kaya may obligasyon ka. Karon, kung mag-report ka na karon sa complaint mo, hindi ka kakadto sa court kung hiko ang mo. Basically, mo na. So hindi ka pero consent ang na pili mo mag-block. ka question, nakapalapaw ang interest mo. So i-complete mo. Tapos, isa pa rin kasama, gatag sila QR. Tapos ang QR ka na, hindi connected sa ila. Tapos sa pala nila, sala na ibayran mo. Wala ka kabayan. Pero actually, sa ila man to gyapon nagkatulay lang ano Oo, ganun. paniwalaan. So meaning may outstanding obligation. May paniwalaan. Inara na sila ito kabiyat, hambal na only pay sa amuni. Only pay sa amuni. Karon kay ikaw yabi mo QR, kay halin man na sila pag-pay mo, dulain na tago sa Gcash, so hindi ila. Pero nag-pay ka man Japon, kay good faith, abi mo ila. Tapos pag hambal nila, nagamba ka nga nag-pay ka, sa records naman wala. Yung patala ka. The safest thing to do is hindi na lang di mangutang. Tama sa mga... Kung may gusto kami i-emphasize it after sa tanan nga discussion, it's always number one, check with SEC. Hindi lang nga registered with SEC, no? We always emphasize na kung utang, basta loan, check nga may certificate of authority from SEC. No? Kaya ang primary registration is not enough. Dapat may certificate of authority sila. Okay? So that's something na gusto naman emphasize sa tanang media partners na pwedeng sa ating public. Sa primary license and certificate of authority. Tony, kaya ang goya actually ang SEC registration or fake or legit, ilang gamit nila. Kaya ang scam drop pa lang, wala pang bato ng kwarta, ara na ang tinunto mo. Ito was a case na share sa akon. Apply siya, approved. Then, pag-approve, siling sang contact niya, nasulod ka dahil sa isa ka chat group, which is sa sulod nila, mga connivances eh. So, ang isa to nag-approve siya, nag-withdraw siya, ginamutang niya pa mo na. And then, siling niya, para makuha mo ang kwarta mo, ngayon ginalon. Kaya ginalon niya, almost $500,000 mo. Sining tao nga nag-share sa ako. And then, sining system, deposit ka ng system, padala ka ng 30,000. So, gipadala yung 30,000. Tapos tagsala pag ikuno. And then there was another. Nahatag na siya pa ba ang mapamilya? Wala. Ang panawag naman hindi naman ang collection na rason, advance fees ka. Another naman na siya, which is may law kita dira, ang APASA. Anti-financial. So, grabe no, ang mga scammer, nag-evolve sila. Pangutang ka kanina. Ikaw pa hututan, ikaw pa kikilan. Natapos na ira sa mga nagdaog ka kuno sa Bulaga, i-claim mo sa Palawan. So meaning, sir, pwede nga legitimate sila because may sex sila nga documents, pero scammers sila at the same time? Ilan na ni-prove mo may evidence na sila ni katransaksi mo. Kay Ari. Registration plus. Ari, may registration. May ara, traditional lending, wala sila online. Karon may nag-transact online sa ila, representing that traditional lending. I-impersonate sila. May actual kami nga complaint last year. So, natingala ni ang amuni nga korporasyon nga wala man kami corporate lending nga, tapos ang lain pa bala ang office address nila sa may world kuno pero ang office address nila sa lain. So, buto na bait sila kay tungkol pag-check nila sa SEC registration, registered ko man niya.
Mamuling nga korporasyon. Pero gi-impersonate. Tapos gi-mututan or gi-advance fee. Okay, natabo na para makuha mo ning loan mga 200k, may OTP kaming ma-send sa imo cellphone. Tapos pag OTP nga na, i-ano mo, may reason out kasi nga OTP sala. Tapos kailangan mo magbayad 20k Correct. kay para ma-resolve ning issue. Tapos another OTP naman. Pag OTP naman, Dugang yung ano mo, gataas. ay sorry sir, sala ka Japon. Oh, dugang ka sa Dugang naman. 50 na lang. Tapos okay nagbayad ano? Okay, kuhaan na sa amon itong office. Pag ito sa office, natingnan na sila. Wala kami cooperate online, sino kaya? So nag-report ko sa amon ng kagina. Basta ang tandaan lang, sir, kung legitimate na siya, they will never ask for advance fee. Never, di kita pwedeng advance fee. So actually, late last year, damo, di kita sa advance fee scam victims. So 2025 din na siya ng height sa advance fee scams. That's why ang SEC kapila nagpagawa sa mga advisories regarding advance fee scam. This 2026 so far, though wala pa kami, hopefully nang being aware na ang public na basta na advance fee. Yan ang yapon. So basic ko lang, pakita sa public awareness na basta kapangayo advance fee, bawal nga, hindi pwede for legitimate lending corporations. So, May we know if ano ini ang mga na-receive natin ng mga complaints last year para ma-raise naman ang awareness. Nature sa mga complaints nila, ano siya? Oh, ang financing lending, atong i-mention ko lang kanina, ang may 8 kami nga collection harassment. Actually, ang advance fee ni may 2 kami, 11 dali last year, ang ginalato kong subong eh. Tapos 15 nga advance fee, damong advance fee scam last year. Pero i-separate na siya, different na siya. Pwede na siya storyan karon upward sa mga enforcement sa punta. Kaya meron pag mga investment taking. Ang mga baka naman yung kay public, ano naman, ang mga chiyo style. Pero ini-operate sila online. So, ako to, mayroon kami mga advisories, meron kami kina-investigation, kina-obra. Galing problema, paano ni sila matrack down kay anonymous ni sila. Iba ang nagamit ng Telegram. Hindi mo ni kung identity, yan, hindi mo malingling. Telegram. Oo. Tama na galing attorney, nakakasunod mo Telegram sa enforcement. Oo, di ba? May news. May amuno na kumapagin sa Attorney. Will entertain siguro one later on, may question and answer man gid kita, no? So, tapuson ka lang ng andun nga, no? Para ma-discuss na ang tanan sa inyo. But yes, we will give time gid for all those questions. Sa kanila si Nalingaw. Good morning. Based on my experience, yan ako medyo makatestimony ko. Natapon sa akong attorney. Nagkuha ako sa lakyan. And then, 2 months, ngayon ko siya mabayaran. Tungkol na kami siya sa trabaho kung una ba, previous. So, sa imo kinahalilan. So, doon na dili akong bayad. Ginano ko doon paag ko to sang ikuan ko lang alinding. And then, 5 o'clock in the morning, ginadaan ako sa balay, anong sila kabilog, to inassault nila ako. Clarify ko sir, ang bali financing na word mo or lending ganyan? Linding. Okay. Oo. Bali, may third party. Ang ipagawa ito, itong third party, mga Cebuano speaking ng mga tao. Tapos ang pakilala ng sheriff, amo to siya. Pero wala mo ko padalaan sa mga Court order? court order papers. Ano nga ni sheriff sir? Amo gani, natingala ko sulti, pag wala ko bugtaw to, kuha na sa lakyan ko attorney, tapos ang bal niya, kadto ka lang sa office, tapos nakakuha mo to, prepare ka lang 150,000 para makuha mo sa lakyan. So pagkabot ko to, ang salakyan ko wala dito sa ila office. So dugin deny ito sa company nga Para sila ko, ang salakyan, nung ibuto. ginkuha lang sa lakyan ko sa mo nga time sa aga. Ginrep po na balik. Anong ginhatag nila nga document? Bali- Ano na mong mahagi na sa court mo? O wala din isang court order wala any documents nga ginano. Balik kaya ano sila? Do gingulpi lang nila ko blanco, wala ko ka marasmas to kay 5 o'clock tulog pa ko gipuko lang ko damo tao. Damo tao sa basang balay kay ano sila kabilong kat ko dunuyan ako bla. Okay. So mo to nga tunover ko ang salakyan ay gipakita na sa ako ng papel.
so gitawagan ko ang third party ko no, Cebuano. Mga Cebuano ang So experience ko na siya nga secure ko hindi man daw sheriff ang nagkuha. Alin na siya ka... So gin file ko to ang kaysa sa bungarap ng sport, gin laban ko bla. May lang sa kaso nga karnapin bla, gin ko na sa lakyan. Tapos sa lakyan pangita ko doon na sa Roa City. Okay. Oh, so gin baligya na sa iban. Dahil lang, nagpaniwala ang company ni, ang financing ni, si Ila to. Kaya mo, third party. Ginimamangkot ko siya, ang niya, third party kung nagwa kay gintunover na sa koleksyon. Okay, iti ang approach niya, ay dapat wala ka tayo ng party without... Wala rin ko ipakita sa akin, papako sila kapunta ng documents la, nga sa akong ginabayad la. So wala lagi pa sa akong, failure sila sa pagpakita sa akong ng mga sa akong nga papel. Muna nag-file ko sa case sila. Okay. Sorry to hear that. Na-check mo kung ang lending ni registered? Wala ko pa malagay sa mong ating ko lang kaya ko i-check ko na sa lawa. Hindi naman makita mo Asa yung wala. check app. Oo. Security bank. Check app. Security Pwede bank nyo nagawa i- third. So itanong mo actually. Ang usually pala, May logo ni ang lending companies na yan, direct credit lang na yan sa borrowers. Usually kung mag-involve yan sa mga salakyan, financing companies na yan ang nag-extend sa loan. Usually mga sa mga REM, mga shuttle mortgage, ako na. So, ang waya, daw hindi ka ganit sure kaya hambal mo lending. But you have to check with us kung registered ilan nga lending company. So ang diferensya ang activities ang simple lending na company kag ang financing company may difference din. Mas dako ang capital requirement for financing companies kag mas damo siya activities na ma-engage. Din siya mali. Tapos ang iyab lang ang i-interest nila doon triple or apat na kilo siya. Ang sa disclosure statement or ang terms nyo, may violation na kung ginapasobrahan nila based sa inyong initial agreement, hindi na nila patako. Kaya ang ipirmahan mo atong original. Ako amo ni ang term, amo ni ang interest, amo na dapat. Ang problema, ginataga ka nila. Wala. Amo na mo, tila naman na siya, truth in lending app, wala disclosure, another violation naman na siya. So, pwede ma-report. Anong ngalan, friends? Anong ngalan ito? Pwede nyo i-google ang SecCheck app para makita nyo. Kaya kasi madugayan ka mo magkita sa app stores. Install lang mo. Oh. Install. Anong ngalan? Check lending, sir, if you don't mind. Nararamdaman. Real time na ito nga ma-check kita. Bali ang lending, ma'am, dali mo lang sa Manila, sa base. Pero sa Lilo, ang mahanap pati kayo sa ako na, taga-3 sa Lilo. Ano name niya? Anong name, sir? Pwede man nga po naman sir ma-check mas Eh, pwede na ito, ma-real time, so mga check sa app. So we'll be moving on. No? Later on, we will still waon man nga po naman inyong mga questions. Tapuson na lang kita ng mga parts sa natin nga press pod. No? So kagina na mention na natin ang general information sheet. Balikan na lang liwat kay medyo layo na kita from the general information sheet. Si general information sheet, isa ni siya ka requirement ni SEC. Saan ni siya ginapasa? Every year. So every year dapat may general information sheet ikaw kung stock corporation ikaw or non-stock corporation. Except kung one-person corporation ikaw. Kaya hindi ka na kinanlan man gid nga mag-annual meeting kag mag-declare sila ay di ikaw man lang isa kay one-person corporation. But for the other corporations nga stock and non-stock, may general information sheet ikaw nga ginapasa kay SEC. Kag sang una, na-mention ni Ms. Pichi, no, nga upod ni siya sang una ang beneficial ownership declaration page sa old or 2020 version ni GIS. But now, we have released the 2026 version nga gina-separate ang beneficial ownership declaration. To probably keep it simple, pwede ko na karon ipa-expound kay Ms. Pichi, but ang beneficial owner, damo ni siya category.
Pero ang purpose malangit sina is kinahanglan naton mabalaan sino gid ang may hold sa company, sino gid ang may say sa company. So you need to declare that at least one name nga kung sino ang may biggest nga share, may biggest decision making, kag may biggest influence sa corporation or sa non-profit organization. Pwede na siya nga within, pwede na siya nga outside the company. So this is now required because nga ang ganing speech nga kinahanglan naton i-declare ini. Mabalik na diba sa General Information Sheet or sa GIS. So, annually mo siya gina-submit within 30 days from the date of the actual annual meeting. So before, ang ginagamit nila version, ang 2020 version, it includes ang last page na beneficial ownership declaration. Pero since geared towards kita sa digitalization, nag-create ang SEC sa harbor or ang dinasubmitan nyo sang iya nga beneficial owner. So it means nga ang 2026 version sang GIS, wala na siya ga-include sa last page na beneficial ownership declaration. Di na siya ginabutang sa corporation sa harbor na. So balikan ko lang ang meaning sang harbor. Ang meaning sang harbor is hierarchical and applicable relations and beneficial ownership registry. So meaning ang harbor, it's a registry nga dila nyo na ginabutang ang beneficial owner sa corporation nga dati gina-include nyo sa inyong GIS. So ang importance niya nga kinahanglan naton i-declare ang aton nga beneficial owners or beneficial ownership information. So ano ka lang nga, it's to implement the policy embodied in the revised Corporation Code of the Philippines which mandates that corporations be organized for lawful purposes to prevent the misuse of corporations for money laundering, terrorism financing, proliferation financing, and other illicit financial activities, to comply with best practices and international standards on anti-money laundering, combating the financing, terrorism, and countering proliferation financing, and to ensure that the Philippines shall not be used as a money laundering site for unlawful activities. Kaya ang aton nga makapture abi sa general information sheet naton, usually ang general information lang about the corporation, ang current no board of directors or board of trustees, ang officers nga current officers ang corporation, pero hindi naton makita ang basi may other pangagapadalagan sa aton nga company. So ang beneficial owner daan siya na ang natural person siya, hindi siya juridical person. So a natural person who owns or controls or effectively mag-control siya sa corporation, kaya ang iya nga difference sa legal owner. A beneficial owner is a natural person who ultimately owns or controls the corporation or who exercises ultimate effective control even if they do not hold legal title or appear as the legal owner on official records. So may mga category ang beneficial owner. So it means makapture natin sa aton na harbor ang may ultimate effective control sa corporation. Hindi natin basi makita kung lang taon lang currently kung sino ilang board of directors or board of trustees or officers. Kaya at the end of the day, may alagi na person nga may effective control siya or may safety siya sa corporation. So pwede siya i-declare as a beneficial owner. Paano siya i-declare sa corporation? Through harbor. So ang mula ang latest update natin kung nagtaon natin ang general information sheet nga submission. Thank you, Ms. Peach. And this is done annually, correct, Ms. Peach? This is done annually. It is filed together with the general information sheet. Okay, so may duwa man gyapon, ginabaton man gyapon ni SEC ang 2020 nga version just for everybody, no, na gagamit sa 2020 nga version sa general information sheet. But moving forward sa 2027 naton nga submission, it will all be using the 2026 version without na ang isa ka page nga na-declare kung sino ang beneficial owner because dito na siya sa isa ka separate nga harbor na website or portal.
Okay, so isa pa gid ka update no. Most of you are probably aware nga ti may ara kita ginatawag nga one person corporation or OPC. This is for those na gusto mag-register with us nga hindi pala gusto nga may upod sila. So at least hindi ka na mangita kaysa una, di ba? Before the revised Corporation Code of the Philippines, sang 2019 gin-revise ni nato, no? So sang 2019, 5 and above lang ginaas up to 15. Now we have the one person corporation. And Attorney Joey, basi gusto mo mag-expound diri? So, latest updates lang natin with regard to OPCs or one-person corporation is that recently on February 16, nag-issue si SEC sa Memorandum Circular number 10, Series of 2026, the guidelines on the compliances of one-person corporation. So, ang highlight lang sa Memorandum Circular ngani is it now penalizes ang mga OPCs na wala naka-appoint sa ilang officers within 20 days from approval sa ilang certificate of incorporation. So before this memorandum circular, although ara man sa revised corporation code natin nga they are required to submit their officers within 20 days, wala pa sang penalty. Not until this MC3 na may penalty na siya nga 10,000 pesos for late filing of officers for our one-person corporation. Another penalty nga ginimpose of this MC3 is the... Okay, so for example, si one-person corporation, no, as you all know, si one-person corporation, siya na ang maging single stockholder, siya ang president, siya ang sole director sa ilang corporation. But even then, he is required to appoint another person to be his treasurer. Amo na siya, no? But if siya nga president, gusto niya, siya man ang self-appointed treasurer, he is required to post what we call a surety bond. So before this MC3, wala na siya penalty ang failure to post bond, no? Now there is a penalty of 10,000 pesos for failure to post a bond within 30 days, no, for the self-appointed treasurer sa OPC. So amo lang na siya mga highlights ng aton nga new memorandum circular. Thank you, Attorney Joey. So for everybody's information, 2019 pa man ni siya mo sang nagsugod ang one-person corporation. So I guess it's only fair nga after more than 5 years, 2026 now, may i-impose na si SEC for those nga wala pa gid yan naga-comply sang amo nga particular na requirement or compliance purposes. So sa fines and penalties nato, no, we have also updated for our fines and penalties. Late filing naton and non-filing is also flashed there sa inyong as aton na screen, and this is for both stock and non-stock corporation. Ang mga corporations, ano gani ang reason, Ms. Pichi, nga ang mga corporations usually nagkakapenaltihan nga ang makabaton sila sang notice halin sa inyo sa monitoring team nga may ara na sila penalty. What are the reasons? Sa monitoring naman, no, continue, amon nga monitoring, it's either nga may request for monitoring ang corporation, amon na gina-apply nila sa e-watch. And another naman nga monitoring ang moto proprio naman nga monitoring. So, we monitor corporations even if wala sila request. So, usually ka-penalize din sila for failure to submit ang ilang nga annual reportorial requirements. Ano to kaginang always ato gina-mention ang GIS, FFS, or kung na-submit man sila, late filing ang pag-submit nila. So again, ma-remind lang ko no, nga ang financial statements, ina-submit siya within 120 days from the fiscal year end. Ang general information sheet, ina-submit siya within 30 days from the date of the actual annual meeting. Usually, din sila gaka-fail. So subong, very, nagit kami kay wala na reason supposedly ang corporations nga ma-fail or mali pa sila pag-submit sa ilang annual reports kay may ara na nga electronic filing and submission tool or ang EFAS. So any time of the day, any day of the week, pwede nila ma-submit ilang annual reports. Ang filing natin sa annual reports, wala siya filing fee. So diin siya ka-incur penalty kay mo to siya, wala siya nag-submit sa due date niya, or nag-submit siya, pero late siya.
So mo ginang pinaka-reason nga gaka-incur penalty ang corporation or ano ko na lang i-insert siguro, nag-submit man sila tuod on time sa ilang GIS or FS, pero kung i-check mo ang contents, hindi na siya santo or hindi na siya match kung anong provided for sa ilang articles of incorporation kay bylaws. So nag-prepare lang gid sila just to submit. So dapat i-note gid natin nga ang GIS nag-represent siya sa general information about the corporation within 30 days ng annual meeting. So for example, gusto niyo mabalaan currently sino ang board of directors or board of trustees sa corporation or sino ila officer. Ano ma-report ang inyong i-request sa SEC? Ang ilang general information sheet. So dapat ang corporation, when they submit, dapat correct ang iyang contents in accordance sa ilang articles of incorporation kay bylaws. When we want to check kung ano ilang financial standing, ang ato niya i-request ang ilang pinaka-current nga financial statements. So, amo na ang importance sa GIS kay FS nga submission. So, mo na nga very, ang SEC, ang as mentioned sa amon yung mga lawyers, nga di supervisory daan kami mo. So, ang importance, kitira ang inyong submission, kay wala man siya sa filing fee sa pag-submit. So, ang ginang pinaka... Thank you, Ms. Page. So, just to emphasize how important the general information sheet is. Ako personally, nakita akong importance niya during the flood control. Because during the Senate inquiries, ang SEC nag-supply siya during the Senate inquiries sa general information sheet sa aton nga mga senators, sa committee nga in charge dira. So, makita mo mga ngalan nito sa mga diskaya, pila ang na-own nila nga mga corporations, kung pila ang mga shares nila. So, it is declared dira sa general information sheet. And dapat annually na siya gina-update because nga di mabalaan natin sinong board of directors, sinong trustee sini nga corporation. Dira mo na siya mahibaluan. And this is also and can be requested by the public. So, part niya siya sa aton freedom of information nga pwede ka mo ka-request ang general information sheet, sang financial statement, sang isa ka korporasyon, basta nagapasa sila kay SEC. And also, as mentioned earlier by our counsels, nga gina-request man nila siya sang bangko. Aside from for investigation purposes, for the information of the public para sa aton ng FOI, and also iya mismo sang korporasyon para matrack niya annually. Kaya dira man ang ilang officers and boards. Okay? So next is the suspension of monthly compounding fines naton sa SEC. So isa ni siya sa mga naton nga the SEC in its recently posted memorandum circular number 16 series of 2026 sinilanggit in-suspend niya ang monthly penalties sa late kag non-filing of submission of reports. This will greatly help ang mga corporations nga medyo madugay na gusto nila magpadayon sa ilang corporation galing kay at some point, especially sa mga non-stock non-profit kasi hindi pala enough ang ilang income to pay for their penalty. So this will greatly help them. Attorney Montelibano, basi we would like to expound on this. Mayong agaliwat, may nag-mention ni Jola what is the importance of the GIS and the financial statements. Sa corporation, magambal kami obligation, no? I think registered entity, obligasyon mo na mag-report. But we should also emphasize na, like for example, sa ato, no? If we have dealings with certain entities, we want to know kung sino ang mga tao behind silang entity. Kung gabakal siya property, say mo, you know who you are dealing with. Is that person authorized? Or may capacity siya financially. So, just like sa mga bangko, no? Sa bangko, mapahulam ka sa iya, ihibaluan mo anay kung may capacity, pila niyang iya nga capitalization. Ano ni siya, ang iyab lang, kung let's say, dugay na siya ga-exist, kamusta iya negosyo. So, sa aton, importante, no? For the public. Also for the media, no? Ang amon diri nga
pag-supervise ila, hindi lang nga gina-emphasize, kundi i-penalize, daw kinabantayan mo gid pala na may compliance. Of course, it is important. Pero i-emphasize naton para mabalaan nato ng kanan nga required information. May ari kita nga base fine. Depende ini sa fund balance in case of a non-stock corporation or kung stock corporation naman retained earnings. Hindi ni siya affected by the suspension. May ari kita sang SEC Memo Circular number 6, no? Series of 2024. Sa amo to nga chimpo, in-issue namo ng isa ka memo circular wherein nag-prescribe kami sa mga updated schedule of fines and penalties. So nagsaka ang penalties. Pero aside from that, may ara na siya isa ka component wherein we also included a monthly penalty or a per month of delay penalty. Gimension kanina ni Pichi regarding deadline of the GIS, deadline of the FS. Ang ining memo circular nag-impose na for every month of delays ang report, may ara pagidugang nga penalties aside sa base na fine. Medyo masakit because nga kung earning ang corporation, it was 1,000 pesos per month. So kung wala ka kasubmit for the whole year, na-file ng imo report and no longer acceptable, i-impose pagit in addition the 1,000 pesos na fine. So, nakita na mo, no, medyo masakit ni siya kay daw additional compliance cost, no, burden for the corporations. The SEC issued Memo Circular number 16, series of 2026, no, published on May 15, 2026, so recently lang, nga gin-suspend ang imposition sa per month nga penalty. So meaning, kung corporation ka, kag wala ka pa, may ara ka problem with compliance, covered kasi ni kay prospective application ni siya. So, ang hindi lang gid ma-applyan ang mga corporation nga na-assess na previously kag nag-settle na sang penalty. Pero kung may pending request ka mo sa AMON, no, through e-watch, and then may ara ka na nga issued nga payment assessment form sa previous nga computation, pwede mo mapaliwat ina. Wherein ang ini nga monthly penalties will be reduced, hindi na siya pag-i-include sa imo nga base fine. So ang ini nga suspension is until December 31, 2026. So meaning kung wala ka compliance, comply ka na subong. Because after December 31, 2026, kag nagsubmit ka sa AMON nga online monitoring nga system, no, ang e-watch, kag nalag ang imo nga request January 1, 2027, there is a possibility may ara gid i-impose na namon ang add-on nga monthly penalty. Of course, kung hindi lang na ma-impose, kung i-extend na naman ang suspension of this imposition. So far amo malang na ang regarding sa aton nga suspension of fines, no. Pero in furtherance, no, ay additional lang ni siya ang sa aton ba lang nga mga MSMEs, hindi ba lang gi-mention kagina ang mga micro enterprise with capital up to 3 million. Ang small amo na siya ang 3 million and 1 peso until 15 million. Kag may ara kita nga medium nga 15 million and 1 peso until 100 million. So ang amon nga SEC Memo Circular number 13, no, also issued in 2026, published on March 28, nag-add-on namon, gin-extend, no. May previous na ni nga Memo Circular na may 20% discount for MSMEs. Pero that was only until June 30. By virtue of SEC Memo Circular number 13,
gin-extend ni siya until December 31 in order to encourage MSMEs to register with SEC. In addition, pag isa ginambal ni Attorney Joey, kung isa, hindi kita kabalo ano ning OPC, man kay hindi mo kamusang OPC. No, isa una, hindi bla kung sole proprietorship, only registered with DTI, no? So, usually, ang iyayas ng sole proprietorship, isa kag-iya, isa ka negosyo. Sa SEC, with the one-person corporation, no corporate entity na siya, with only one stockholder, one director, who may opt to also be the treasurer. Unless hindi siya gusto magbayad ng surety bond, ma-designate siya another person to become treasurer. So, amo ning ginahambal na nga do pares, Shamla. Usually, we start no kung gamay negosyo mo, you usually decide, DTI na ko, naya kay para kay small time pa malang ni. Pero kung doon nag-take off ng business mo, we would encourage you to convert into a corporation. No, kung gusto mo, isa ka magyapon, one-person corporation, kay mas stable ang iyang structure, nga in case nga in the event of the death no of the owner, hindi siya masigi ang negosyo mo, may continuity. Kung sole proprietorship, mapatay ang proprietor, automatic hindi na ma-assume sa heirs siya. So in this case, no, gina-encourage namon, actually we have reached no the other provinces no aside from Iloilo, nga gina-encourage kini. Kaya sometimes do hindi naton ma-appreciate kung ano ang implications unless nga ma-experience naton. So damo na natabo nga sole proprietorship, unfortunately napatay ang kaiya, kinasala-sala ang mga ano ang iyang husband, ang iyang bata, kung ano obrahon. Pero you can no longer assume the business, no? Maparegister ka naman another in your name. So, amo na ang amon nga kwan sa OPC, included man ni siya, although nga ang OPC doesn't submit GIS, only financial statements. So, in a way, it's still affected by the, pati ang atong add-on nga per month penalty. So, affected ba ng OPCs? Further, no, isa, additional pagin, kung isa kita, no, like you, in the media, you want to know kung sino na ang sa korporasyon. You ask for copies of documents filed with SEC. So, una, nag-impose kami nagpasaka kami sa amon nga fees, no, for issuance of certain copies, no. It may be authenticated copy or a plain copy. Nga physical copy or digital copy. So, ang previous ini was 2024. Nga originally 2002 imposed. For example, for an articles of incorporation, with authenticated copy, we had the public pay 2,000 pesos for the document. Pero, nag-issue kami sa memo circular, naging reduced na namon last year, it only became 1,000. No? So, depende naman sa document ka gina-request. So, nag-50% off. May ara naman kami subong reason, no? SEC Memo Circular number 18, series of 2026, nga issued lang published sa May 23. So, medyo bago, no? Gin-reduce pagit further, 25%. So, ang previous na 1,750 na lang sumunod. So, inaya for those, no, ang transacting public, no, kaya ang kung kamahal, there is a tendency that they won't get copies or i-limit na lang nila. Pero kung i-reduce, at least better access, no, more inclusive, damo maka-avail. So far daw, amo lang yun ina. Thank you, Attorney. You can get these memo circulars from our website, no? Kadto ka mo memo circular kompleto na siya dayon tanan. Thank you. Okay, so ang gin-mention ni Attorney, no? So SEC Memorandum Circular number 18, series of 2026. And makita man dira kung ano ang aton nga rates, new rates for the physical copy
sa aton authenticated and plain copy. So this is to really help the general public aside from the corporations inga kapangayo man sang copy mismo sang ilang documents such as the articles and the bylaws, and then their amended articles of incorporations as well, and some other documents. So ari pa kitang iban bylaws nila no from 1,000 like 750 565 na lang kalabanan sang aton nga photocopy or plain copy. Meanwhile, ang aton nga certified true copy, most of them no mga bylaws naton, general information sheet, increase in capital stock, resolution, secretary certificate, board resolution, registration data sheet, deed of assignment, and other documents, may mga specific rates na nga naka-publish. And this is very new, fairly new, because this was just published last May 23, 2026. So, amo na siya ang aton nga mga updates for our digital and other services of the Commission. And then we move siguro sa mga pinakagusto nyo nga topic, amo na ning last, ang aton nga enforcement updates, addressing the investment scam and kanina na-address naman ang online lending, no? But this is mainly for enforcement updates. Attorney Joel, na-mention na kanina ni Attorney Joel ang iwas, so he will further provide more information to all of you. Yes. Check. As mentioned, kanina mera ang interagency watch against scams, but ang focus ng tunamon more on the AFASA, amo to lang may